Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Vios 2NZ. Yan o, top overhaul. Ang issue dito guys, kaya tinap overhaul natin, abnormal po yung number 4, yung ano po, yung idling nya, yung compression, na kahit mag-angat po kayong ignition coil, hindi po ito po kasing tatlo, 1, 2, 3. Kung inangat yung ignition coil ng maandar, nagbabago yung idling. Ito po, hindi nagbabago. Kahit po pinagpalit natin yung galing dito, linagay natin dito, ganun pa rin. Kung yung ignition coil sana ang problema, lumipat dapat ang problema. Wala, ganun pa rin. Tapos yung injector na galing dito, pinagpalit natin dito, ganun pa rin. Kaya sabi ko, ano kayang maganda dito? Ginamitan natin ng compression test. Halos parehas, pantay yung yung 1 at saka 4. Kaya sabi ko, ibaba natin yung cylinder head. I-check natin, may something dyan, may abnormal dyan. Ayan, nakita natin mga guys, andun na yung nakita natin yung naging problema. Ito Ayan. Kung makita nyo mga guys yung kulay po ng cylinder head po, normal po yan. Mancha lang po yan. Wala akong langis na nabuo o yung sludge. Tapos yung nyo po, yung camshaft nyo po, mansyarang ng langis po nyan. Wala akong namuong langis. Ibig sabihin po ito mga guys na maintain sa change oil. Nakuha niya yung tamang maintenance, yung EMS. Kasi mga guys, meron po kasing mga sasakyan na ginawa natin dito mga nakarang araw. Yung isa na Vios 2019, grabe, pwedeng taniman ng palay. Tapos yung yung Mirage ganun din. Pero ito mga guys, balikan na natin yung problema, bakit palyado yung 4. Ito mga guys utol yung utol yung exhaust nya, dalawa. Yan diba? Yan utol. Yan. Kaya nilagay natin dito guys, kasi ganito mga yan. Yan. Ito po kasi mga guys, ito po yun. Ay sorry, yan. Yan. Dito po yung nakalagay yan. Yan. Kaya po nagluloko yung compression nya dahil po dito. Hindi maganda po yung bigay ng compression. Kasi ito po yung itong cam lobe na yan, ito po yung nag-focus sa kanya, yung nagda-down. Pinupus niya po yun, tinutulak niya po ito pababa para po ilabas niya po yung kasi exhaust po ito mga guys, yung na-damage. Ito po yun, dito sa bandang likod. Dito 4 po yan yan ang nakita ko mga guys. Yun ang tip ko po sa mga beginners, sa mga mekaniko. Kung meron mo kayong ganito na encounter na, kasi ginawa natin dito guys, ganito po yun. Kung kanina galing tayo sa makina, yung dalawang ignition coil dito, pinagpalit ko, hindi pa rin lumipat yung problema. Kasi simple lang po yun Kung yung kung yung ignition coil ang problema, dapat lumipat sa tres. Pinagpalit ko, ganun pa rin. Yung injector dito, pinagpalit ko, ganun pa rin. Tinesting ko po yung yung kuryente na galing sa computer, meron naman deliver. Nagbibigay naman po yung yung ignition coil. Ganito rin sa sa injector. Tinesting ko po yung voltahe na lumalabas po dito. Ganun pa rin po, parehas lang, gumagana. Ibig sabihin po may problema dito sa sa number 4, sa butas na yan. Nung ginamitan naman natin ng compression test, halos parehas yung compression nya. Konting-konti lang. Minsan nga mas mataas pa yung mas mataas pa rito kaysa dito sa Yun pa lang mga guys, ganito po yun Parang galing natin dito Ito po kasi dahil hindi niya po itong exhaust po kasi yan yung putol Yung intake po, yung intern ng hangin, walang normal lang po yun. Pero kung kung pumutok na dapat lumabas yung usok. Nangyari po, hindi makakalabas kasi hindi niya may hindi na po na po ito. Abnormal lang po yung yung laro niya. May focus naman po ito, pero konti lang po yung niya, yung tulak niya. Kasi po dito
dapat po, pag tulak nyo po nito, sagad. Ang nangyari po, konti lang po yung ano niya, yung tulak niya, dahil yung spring po, tingnan nyo po mga guys ha, yung spring po na ano, na, ito po yung, yan, ito po yung ano niya, yung standard dapat na ano niya, kasi nangyari, magtanggal natin, nakaganyan no. Yan o, hindi na po, may lalabas ng tama po yung ano, yung exhaust, yung ano, yung nasunog na hangin at saka fuel na dapat lalabas. Kaya normal po yung ano, yung idling. Kaya intindihin niyo na lang yung pinagsasabi ko, ang hirap ano. Yan, ganun po. Basta ang ano natin dito, ang sinolve natin dito, ito, abnormal na to na number 4. Medyo ano ito, medyo ginamit ko yung ano ko rito, yung utak ko, pero ewan ko ba kung may utak pa tayo rito. Andito naman tayo. Yun lang po mga guys. Ito lang po ang tip ko sa mga ano, mga beginners, sa mga mekaniko. Ito po, yung mga video ko po, hindi ko po ano po ito. Minsan po, katuwaan lang ginagawa ko rito. Pero kung ano po, i-analyze nyo po ito, meron kayong makuhang ano, konting kaalaman. Tapos, ang binibigay ko pong mga tip mga guys sa mga beginners, sa mga mekaniko, halimbawa po nito, minsan po kayo kasi nagtatanda tayo. Ay, kukuha na lang po kayo ng isang bagay na pwedeng itusok yung ano, yung balbula. Bawat ilinis nyo sa cambras nito, lagay nyo po dyan para hindi mapagpalit-palit. Yan, halimbawa, number 1 intake, number 1 exhaust, ganyan, 1, 2, 3 hanggang 8, ganito rin po ito. Ganun lang po mga guys. Tapos yung ano po, yung itong cam follower, lagyan nyo rin po ng marka. Minsan po kasi mga guys, kung napagpalit-palit nyo po nyan, iingay po nyan kasi po, kung mapansin nyo po nyan, meron na pong sukat po nyan, yung ilalim nyan. Kung halimbawa po, napagpalit nyo po yung 7 at saka ano, saka 8, yung clearance po ng ano, ng cam follower at saka itong cam lobe, magbago, magkakaroon po ng ano, ng ingay. Ayan, ganun lang po. Kaya ito po, para lang sa ano to, sa mga beginners, sa mga mekaniko. Alam ko po na ano, maraming nanonood sa atin. Minsan, kung nagugulan po kayo sa ano, sa paliwanag ko, tintindihin nyo na lang po. Pero ano po ito? Meron kayong, sabi ko nga po, meron kayong mapulot na konting kaalaman. Ganun lang po mga guys. Tapos, napaka-importante mga guys sa BMS. Ulitin ko po, ito po, first generation na ano, na BIOS. Pero pansinin nyo po yung ano nyo po, mancha lang ng langis po yan, wala akong namuong langis. Kung balikan natin po yung makina, yan, napakalinis po. Kasi po, minsan po mga guys, ang makina po, nasa ano po yan, nasa maintenance po yan, nasa preventive maintenance po yan. Kung pinabayaan nyo po yan, katulad yung mga ibang ginagawa natin, hindi po, ano po, baka, ito po, halimbawa po, anong model ito? Isusunod na lang natin kung ano yung model nito. Ganyan po yung tinakbo niya po, napakalayo na po narating. Pero kung pansinin nyo po, yung ito po, mancha lang yan ng langis sa katagalan. Tapos kung mapansin nyo mga guys, yung cylinder head gasket niya po, bagaman old model na po siya, kitang kita po na gumagamit siya po ng coolant. Kulay pink po ito. Yan. Ito po yung ano, ito po yung tip ko po sa mga owner ng sasakyan. Huwag niyo pong ano po, huwag niyo pong tipirin yung sasakyan niyo. Huwag niyo pong ikatwiran na luma na itong sasakyan ko, lagyan ko na lang ng langis na ordinary. Ay hindi po, mali. Parang tao po niyan. Halimbawa po, magulang natin, matanda na. Kailangan natin ng maintenance yan. Halimbawa, masakit na yung ano niya, yung katawan niya, ano yung mga dapat natin nireseta sa kanya para kahit paano makarecover. O kaya halimbawa, mahina na ang buto. Anong mga dapat gatas niya? Yung halimbawa, yung nanghihina na siya, di bilingan natin ng ano, ng insure na gatas. Gumamit pa tayo ng ano, no. Yung ganun lang po. Ganito po ang sasakyan. Number 1 po sa sasakyan po, alagaan niyo po ng maintenance. Ayun o. Tignan nyo po, kitang-kita po yung ano niya, yung paggamit niya ng coolant. Saka pansinin nyo po mga guys lumang-luma na po ito. Ulitin natin. First generation. Palagay na lang natin po, 2 dekada na po ito. Pero kung pansinin nyo po, ulitin natin. Wala kayong makitang kalawang sa makina niya. Coolant po niyan. Yung kulay, ano po niyan, kulay pink niyan. Coolant po niyan. Wala akong kita yung ano, amarillo. Yung kalawang. Ganun lang mga guys.
Kasi ang ginawa natin mga guys, ito yung mga high tension mga wire niya. Ang ginawa natin to, troubleshoot natin yung inesting natin itong bato ng ng distributor. Ito palitan na rin natin to dahil durog na yung ignition coil. Dapat ganito buo. Palitan natin to. Yan po, nag-test tayo ng ng bato ng kuryente, normal naman. Kaya sabi ko, bakit kaya ganun? Ibaba natin yung cylinder head. Yan ang nakita natin. Saka ganito mga guys, pag-usapan natin to, bakit nangyayari yung ganito, napuputol yung yung balbula. Ang isa sa dahilan nito mga guys, bakit napuputol, misfire. Opo, alimbawa po, misfire. Ito muna dapat, ito ba, alimbawa, nag-mistake po yung niya, yung pagputok niya, na hindi pa dapat pumutok na. Tensionado po ito. Ito po kasi yung nako-control po ng compression. Siya yung yung pumipigil. Mga guys, halimbawa po, ito magtatrabaho ito, pababa na siya. Yan. Kung pababa na po yan, ang nangyayari po niyan, ito, rin siya, mako-compress din siya. Yan. Ngayon kung nag-misfire po niyan, pumutok na hindi ba dapat pumutok, attention po ito, mapupersa po ito. Kung pumutok po na ganyan, yung balbula po, kung pumutok po yung balbula, rin po yan, sasalubong, tensionado, pwedeng maputol. Yun po yung dahilan po nito. Sa sa misfire po, yun po ang isa sa dahilan kung bakit po napuputol ang spring. Ang problema po, pwedeng ignition coil, pwedeng itong injector na dapat hindi pa mag-deliver, nagdi-deliver na ng gas. Kung nakaipon po ng sapat na init po niyan, kung ang gas po kasi pumunta sa mainit, puputok po niyan na hindi dapat puputok, ito po ang magsasaber. Yan, yun lang po. Yan ang nakita ko po dito, bakit napuputol. Dalawa pa naman, dalawang exhaust. Kaya po nalilito tayo dun sa troubleshoot natin sa compression. Kung intik sana ang nagluluko po, pwede natin ma-reading ng ayos. Pwede, sige, baba natin cylinder head, may problema ang pump follower. Bakit ganun? Ito po kasi exhaust po yan parating naka-close na lang. Yung intake po kumukuha ng hangin, kaya pumapasok yung ang problema po kung maglabas, mahina. Kasi dahil dito sa spring. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Intindihin na lang po yung masasabi ko. By siguro Lunes o kaya tomorrow. Okay, mamaya update na lang po tayo kung kailan po under ito. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Bye bye.